And what's up mga kapitbahay, welcome back sa channel. Ito, quick video lang tayo. Ito may sasagutin tayo na katanungan ng isa natin subscriber about dito sa pfSense sa office nila. Kasi marami kasing nagko-comment doon sa YouTube channel natin or nagme-message sa atin sa FB na bakit daw yung pfSense OpenVPN nila at saka yung IPsec hindi gumagana. Kasi tinatry nila bago nila i-implement sa network nila. So, ito mga kapitbahay, bago kasi gumana ang OpenVPN or yung IPsec natin, may mga kailangan tayo i-consider sa network natin, sa internet natin, at saka kung ano mga dapat nating tama na pag-setup para gumana yon. Okay, so yan yung i-explain ko ng mabilisan dito sa vlog na to kung paano nga ba. For example, mga kapitbahay, nasa bahay ka. So, ang internet mo is residential. So, hindi mo talaga mapagana yung OpenVPN o yung IPsec kasi nga, yung internet natin sa bahay is naka-CGNAT. Unless, pwede mo siyang itawag mismo sa ISP provider, patanggal mo siya sa CGNAT, manghihingi ka ng public IP tsaka bridge mode. So, additional bayad yun, depende kung papayag sila. Pero, usually, hindi sila pumapayag. So, yan yung i-consider nyo. Dapat, ang internet nyo sa office is business line. Tapos, naka-static public IP ka. Tapos, naka-bridge yung pfSense mo dun sa router. Okay? For example, meron tayo isang kapitbahay. Nag-test daw siya ng OpenVPN. Hindi raw makatagos, hindi raw makita, hindi raw makalabas yung cellphone, hindi raw makakonect yung laptop sa bahay niya dun sa VPN niya. So, ang ginawa niya kasi, pfSense, yung one port ni pfSense, sinaksak lang niya dun sa LAN ng modem router. So, automatic, ang makukuha na IP ng one side ni pfSense is local IP lang from DHCP ng ISP modem. So, kapag nag-forward ka, hindi talaga yung tatagos kasi local IP lang, hindi siya naka-public. So, yung mga public port, hindi makatagos kasi nga, hindi siya naka-bridge mode. Ayan. So, dapat, si pfSense, naka-configure yung public IP, static public IP mo na binigay ni ISP mo dito sa pfSense mo para makapag OpenVPN ka or makapag IPsec ka. Ayan. So, yan yung mga i-consider mo mga kapitbahay. Bawal lang na, kunyari, sa pfSense mo, saksak mo lang dito sa switch mo, which is may nag-routing na, sasaksak mo lang siya dyan. So, automatic, ang ibibigay lang IP is local. So, dapat automatic si bridge, tapos naka-configure yung public IP. Yan. Tapos, kumari, ISP modem, may load balancer ka pa dito. Ang ginawa, sinaksak lang siya dun sa switch na nakakonect sa load balancer. Hindi talaga pwede yun. Hindi tatagos. So, dapat talaga, ang one side ni pfSense is naka-public para pwede ka magpalabas ng public port or OpenVPN port na ma-forward mo sa labas para ma-access mo yung mga server mo sa office kahit nasa bahay ka or kahit nasa ibang bansa ka. Ayan. Yan yung quick tutorial natin for today mga kapitbahay. So, sana naintindihan niya or nakuha mo yung mga ganong tip bago ka makapag-set up ng OpenVPN sa pfSense. Number 1, kailangan yung internet mo is naka-business line. Tsaka, meron kang static IP, naka-bridge mode yung router mo, naka-set up mismo dito sa pfSense. Yan lang. Automatic kapag na-set up ka na, automatic tagos na agad yun. Bawal yung pfSense mo is naka-local IP lang kinukuha sa WAN, bawal yun. Hindi yun tatagos talaga kahit anong gawin mo. Kaya, dyan sa tropa nating kapitbahay ng mga nagtatanong, yun, ganun lang po kadali. Kailangan naka-business line, naka-public IP, tapos naka-set up, naka-bridge mode, pwede. Yan. Para makapag-outside ka. Kasi, si pfSense po kasi mga kapitbahay, router firewall na siya. So, bawal na router pa siya, bawal yon. Kasi magdo-double knot na yun, hindi na siya tatagos. Kaya dapat bridge or naka-public IP, naka-static, naka-bridge siya dito ang connection para open public port tayo para makapag-open VPN, makapag-IPsec. Ayan. So, sobrang dali lang yan mga kapitbahay. Kung meron kayong mga katanungan about dyan, comment lang kayo kasi hindi ako magsasawang sasagot sa mga natututunan ko or pagpaliwanag sa inyo kasi willing to share
about sa kaalaman na yan. So, alright. So, ayan. So, maraming salamat sa suporta sa channel. Sana naintindihan mo. Kung hindi, comment down below para ma-explain ko ulit. Pero ganun lang kadali yun mga kapitbahay. Tandaan mo lang palagi na dapat CPF cells naka-public IP, naka-bridge mode dito sa modem router ng ISP mo mismo. Bawal yung mayroon pa sa gitna. Dapat modem, tapos PF sense, tapos kahit ano na ilagay mo siya baba, pwede yun. Basta wag lang magitnaan si PF sense sa kasi modem router. Okay? Bawal i-residential, dapat business line, tapos dapat naka-public IP ka para gumana ang open VPN mo at saka pfSense. Okay? So, mayroon din kasi nagtatanong dyan, pwede nga ba daw i-virtualize yung pfSense? Pwede yun mga kapitbahay, pero kailangan dedicated yung port ng pfSense mo. Like, kunyari, dito, kunyari, server ko, may naka-install dyan na Windows, tapos i-Hyper-V ko si pfSense. Alam ko meron ako niyan video paano mag-install ng pfSense sa sa virtual machine. Okay? Ang pinaka-importante lang doon, kailangan dedicated yung LAN port at saka WAN port. Hindi pwedeng nakikisabay siya dito sa LAN port ng virtualization server mo. Dapat may hiwalay. Naka-WAN tapos naka-LAN. Hiwalay, dapat physical port dapat para gumana. Yun yung mga dapat i-consider nyo kapag naka-Hyper-V kayo. Pero, recommendation o recommended talaga na si pfSense naka-standalone. Kasi, for example, naka-virtual lang yung pfSense mo, tapos nasira yung server mo, automatic down yung network mo. So, diba? Kaya may nabibili talagang pfSense na Netgate box para dedicated talaga for pfSense. Okay? So, ayun mga kapitbahay, yun yung quick video tutorial natin for today. So, dapat kapag mag-OpenVPN ka or mag-IPsec, naka-business line, naka-static public IP, tapos bawal yung mayroon pa sa gitna. Dapat ISP modem tsaka pfSense. Bawal lang yung kunyari install mo pfSense sa isang lumang PC tulad nito, tapos isasaksak mo lang siya sa normal network mo. Hindi pwede yun. Mapapagana mo siya, magkakaroon ka ng internet, magkakaroon ka ng blocking, pero ang hindi mo mapagana doon kapag nag-forward ka public ng port para i-access mo outside of your network. Okay? So, yun yung hindi pwede. Kaya, alright. God bless and peace. Sana may natutunan ka. Kung wala, comment down below para magawan ulit natin ng masagot natin through comment or gawa ng video or kahit ano. Maraming salamat. God bless. Thank you sa support sa channel ko. Maraming salamat. Saka God bless. Peace. Bye.